Narito po tayo sa Face to Face. At ang nagrereklamo po, nandito si Lola Dayday. At ang inirereklamo po ay si Bunene. Narito po siya. Bunene, Lola Dayday, Ate Pia, Kuya Alan. Ay, magandang gabi sa inyo at salamat sa inyong tiwala. I will rely more kay ate sa legal at pati yung advice niya bilang isang nanay. But ang gusto ko lang sanang isipin natin lahat sa discussion natin ngayong gabi, yung basis naman ng pag-uusap natin ay pagmamahal sa dalawang tao na mahal mo naman, nanay, at mahal mo rin Bunene, di ba? Hindi lang kasi parating yung anong karapatan ko eh. Nandun din yung ano yung responsibility ko. Napakaraming ngayon teenage pregnancies. Nung panganay mo ba, ilang taong ka noon? Ano po, 15. Siguro ngayong gabi, makakatulong ka sa baka milyon-milyon na mga kabataan din o mga magulang na nanonood na magkaroon ka ng baby ng 15. Ikaw na magsasabi, napakahirap, di ba? So, ate? Siguro naman magkakaisa tayo na ang gusto din natin ang ikabubuti ng mga bata. Kayo po, Aling Dayday, nanay din po kayo, ano? Opo. Ang anak nyo, si Bingo, ang kinasama ng matagal din ni Bunene. Bakit ho kayo parang galit na galit ho kayo kay Bunene? Ano ho ang kasalanan niya? Tingdaraan po siya. Nakikita ko na lang po na yung mga anak niya, pakalat-kalat. Sabi ko, mabuti na lang yung dalawang apo ko na sa akin. Hindi na dinadalas ng mga apo ko yung dinadalas ng mga anak niya ngayon. Ihiramin niya pa yung mga apo ko. Parang ayoko po talaga ipahiram. Aling Dayday, yung dalawang anak niya na nasa inyo, sino ba ho tatay? Yung anak ko po. Anak niyo. Pero wala ako narinig na ganun kayo kagalit sa anak niyo. Pero ang may responsibilidad sa mga bata, nanay at tatay. Bakit ho kayo galit na galit lang sa nanay? Galit din po ako sa anak ko. Kaya lang, kahit paano naman po, sumuporta rin naman po yan. Ngayon po, sumusuporta po siya? Huminto na po dahil nagkaroon po siya ng panibagong bakit kayo sa kanya pero galit siya na pong galit? ina. Ang responsibilidad sa mga bata, nanay at tatay. Nagtataka lang po ako na galit kayo sa kanya. Iniisip ko po na baka kunin niya pa po yan. Hindi na po niya pwede sanang kunin Hindi yan. niyo ho ba kayang Ako na po naghirap niyan. Hindi niyo ho ba kayang isipin na may puso din naman siyang ina na namimiss din po niya yung mga anak niya? Wala Hindi po siyang ho ba pusong ina. Bakit ho? Ano hong ginagawa niyang masama? Natiis niya yung anak niya sa akin. Umabot na 5 taon. Baka naman ho nagtitiwala ho siya dahil wala po akong ni isa, Kuya Boy. Tapos kukunin pag malaki na? Kuya Boy and Alan, may paratang ba na nag-iinom, nagsusugal, nambabarkada? I heard Ganun something. ba kayong narinig? Nung sinabi niya baka kunin, pero may insecurity din si nanay. At doon naghuhugot na meron. Okay, but I'm trying to understand muna, may ginawa ba siyang masama? Mukhang may malaking pagkukulang si nanay. Pero ngayon naman na-meet ko, nabuntis po ng inyong anak. 15 years old po siya. 15! Dahil ginusto niya naman po yun. Ilang taon ho si Bingo nung... 20. Oo. Adult na yung anak niyo. Siya, bata pa. Yung magulang din naman po niya naging pabaya doon dahil siyempre, babae ito eh. Ako lalaki sa akin, wala namang mawawala yung... Nanay, 1800, kopon-kopon pa yung inyong paniniwala. Yun lang May po, responsibilidad po ang anak ninyo. At kayo ang Pinanindigan naman po siya, inuwi siya sa bahay namin, tinanggap ko siya. Maniwala ka o hindi, nanay, siya ay biktima ng anak mo. 20 yung anak mo, 15 anyos yun eh. Sa batas po natin ngayon, your son has committed a crime. Hindi pa yan batas 5 years ago. Hindi namin sinasabi na uliran siyang ina, na tama. Hindi namin alam kung ano nangyari sa kanila ni Bingo pagkatapos, kung si Bingo nang aliwa, kung siya. Ang point ko lang, Nay, nung nag-umpisa to, kung pinabayaan siya ng magulang niya, biktima din siya ng magulang niya. Inakit siya ni Bingo, binuntis siya, 15 years old. Biktima siya ni Bingo. Ngayon, kung ganun magiging turing mo sa kanya, na total, ginusto mo, dito ka naman sa bahay, tinanggap kita, biktima mo rin siya. Sa umpisang-umpisa pa lang, mali ginawa niya, mali na pumatol siya at 15 years old, mali na napag-sex siya na 15 years old, pero adults yung magulang niya eh. Si Bingo, adult, 20 anyos. Ikaw, adult. Siya lang ang bata. Tapos yun nga, sumunod-sunod na. Tapos ilang taong ka na ngayon?
27 O, po. 27, 4 ang anak, hindi rin niya malamang gagawin niya sa buhay. Eh, dapat nga maayos niya ang isip niya noon dahil 27 na siya. Bakit dinagdagan niya pa yung kaawa-awa sa mundo? Yes, 27 na siya, nagkamali, etc. Pero ano ba kailangan niya ngayon? Mapagalitan o matulungan? O, ikaw naman, ano kailangan mo? Ang kailangan mo, yung seguridad na yung 2 apo mo, Sa akin yung po. security mo. Alam mo anong kasiguruhan mo na hindi niya kukunin yung mga apo mo? Ba, hindi po papayag. Talagang paglalaban ko po Kahit naman ipaglaban mo, pag dumating ang polis at DSWD sa bahay mo, kinuha mo, anong laban mo? Bala na ka. Kaya Alan, makipagpatay na. Total, matanda naman na ako. Tingin mo, ang polis takot sa'yo pag sinabi mong patayan tayo? Tingin mo, ang DSWD, pag nasa bahay nyo na, kinukuha na yung mga bata, sabi mo, patayan tayo? Sa kanya, matapang ka, pwede ka makapagpatayan. Kasi walang laban sa'yo yan eh. Sa batas, may labang ka. Wala po talaga. Kaya ka nga namin binibigyan ng advice, ayaw mo naman, sagot mo naman, sige, patayan. Oh. Paano naman po yung paghihirap ko, Kuya Alan? Yun nga sasabihin ko, ang pinakakasiguruhan mo ay magandang relasyon sa kanya. Kasi ang may karapatan lang naman na humabol, 2 tao. Anak mo at saka siya. Kung ayos kayo ng anak mo at walang pakialam anak mo, okay lang yun, hindi kukunin sa'yo. Kung kayo magkaayos, ba't niya kukunin sa'yo? Sabi niya, pag nag-abroad, kukunin niya. Paano niya kukunin na sa abroad? Nasa abroad siya. Papayag ba employer niya? Maganda relasyon niyo. Tingin mo kukunin pa niya. Ikaw, tatanong kita, Nene. Ikaw ba, pagka gumanda relasyon niyo, pwede kang pagsabihan ni Nanay Dayday? Opo, pwede naman po. Di ba? Kasi parang na rin kayo Yung pakikinig sa akin yan nung araw pa eh, Kuya Alan. 15 years old nga na buntis? Normal yun sa bata na medyo matigas ang ulo, medyo hindi nakikinig. Yung right nyo sa mga apo mo, malayo yun sa karapatan nila. Yung kahirapan lang is not enough reason na kunin ang mga anak sa kanya. Hindi sapat yun. Kasi hindi naman siya masamang tao. Hindi naman niya sinasaktan yung mga anak niya. Obligasyon ngayon ng gobyerno na tulungan siya. Naging matigas man ang ulo niya. May chance po kayo na magtulungan. Aling Dayday, yung puso natin na parang ina, hindi tayo pwedeng magswapang ng pagmamahal. Hindi niyo pwedeng sabihin na mahal ko tong apo pero hindi ko mahal yung nanay niya. Tapos kayo, sinisiraan niyo pa siya sa anak niya. Klarong-klaro. Lahat hahamakin mo para dun sa 2. Lahat, bale, aawayin mo. Kung lahat kaya mong awayin para sa 2, bakit isang tao hindi mo kayang batiin para sa 2? Ang pinaka-assurance mo, yung nanay mismo, gustong sa'yo lumaki yung mga anak. Hanggang kailan mo siya sasabihan na mali siya? Kailan mo sisimulan na bigyan siya ng tsansa? So, kung mali siya nung 15 years old siya, mali siya nung 16, 17, 27 na siya. Nasa gilid siya ng simbahan, 2 anak. Hanggang kailan mo sasabihan ng ikaw kasi, ikaw kasi, ikaw kasi? Kailan mo sisimulan sabihin na, o sige, nagkamali ka na, nagsisisi ka na, paano kita matutulungan? Huwag nang sa sarili mo, huwag nang sa kanya, para sa mga tinuturi mong anak mo na. May katulong ka ba sa pag-alaga dun sa 2 bata? Yung kinakasama ko lang po. Ikaw, may katulong ka ba dun sa pagpalalaki ng 2? Wala po. Gusto ka naming tulungan, no? Masasama po kayo, okay? Mag-alala. Pwede ka bang maghanap ng kwarto na malapit sa nanay mo? Kami na ang magbabayad ng upa, 6 na buwan. Ayokong natutulog ka sa labas. Yung anak mo na 1 month and then yung isa 3 years old. Opo. Nandyan lang, sakali. Hindi ko humasikmura yan, kaya gusto ko maghanap ka ng titirhan. I-enroll ka sa TESDA. Hindi kita pinipigilan mag-abroad, pero kung matutulungan ka namin na maghanap buhay dito habang maliit pa ang yung baby, ayusin mo muna tong 4 na anak mo. Tulungan ka namin. Basta ang promise mo is mag-aaral ka, TESDA, sabihin mo kung anong gusto mong pag-aralan, tapos magtatrabaho ka. Interesado ka ba? Opo. So, ang mangyayari din, sino mag-aalaga ng mga anak mo habang ikaw ay nagtatrabaho? Meron kang parang mother-in-law. Nasa sa inyo po yun. Kung magkakasundo po kayo. Ikaw ba, pag maganda relasyon niyo, kukunin mo ba basta-basta yung mga anak mo sa kanya? Hindi po. Kasi naiisip ko rin po yung pagod niya sa mga anak ko eh. Nung 15 years old ka, ano pangarap mo? Kung hindi ka nabuntis, Maging anong teacher gusto po. mong maging? Maging teacher po. Teacher. O di gawin nating totoo yan. Gusto mo pa rin? Opo. Hindi mahirap maging totoo yan dahil may mga scholarship program ang gobyerno,
kaming tatlo, gustong-gusto namin tumulong sa magsisikap. Well, Daday, may gusto lang akong sabihin. Huwag niyo pong iisipin na hindi iginagalang at hindi ino-honor yung iyong pagmamahal sa dalawang bata. We honor that. Senator Pia honors that. I do. Kuya Alan honors that. Itigil na natin yung wala kang kwenta. Dahil yung walang kwenta na yun ay pwedeng mabago eh. Bawat isa sa atin may kapangyarihan magbago. Lalo na pag nagtulong-tulong. Nagbubukas tayo doon sa katotohanan na pwede mag-improve tayo. Pwede tayong magmahalan. So, alam mo kung gaano ka, yung tsansa na mawala sa'yo anak mo? Eto, ganito lang kalaki. Ganyang kalaki, ang tsansa na mawala yung dalawang bata, dumikit ka sa kanya. Meron ka bang isang mabuting bagay na pwede niyong sabihin sa kanya na something na na-appreciate niyo sa kanya, something positive? Para may marinig naman siyang maganda galing po sa inyo. Mabait po siya. Oh, yan. Magalang po yan sa At akin. magalang. Hanggang ngayon nga po, mama pa rin tawag niya sa akin. Hanggang ngayon po, may respeto saka- pa rin naman po siya. Nay, kailangan niya ng isang ina na katulad mo na grabe magmahal. Minahal ko naman po siya talaga. Konting yakapan naman po tayo. Kailangan niya ng nanay. Kayo na po yan. Sarap ng may kakampi, di ba? Nene, ikaw naman, nung doon ka nakatira, anong nagustuhan mo naman kay Nanay Dayday? Masikaso naman po kasi siya sa pagkain. Tsaka di ba kaya nga sabi mo, hindi mo naman basta-basta kukunin yung mga anak mo kasi alam mong nasa maganda silang kalagayan, di ba ho? I'm sorry po kung masakit ako nakapagsalita. Kaya lang kasi ginagalang ko yung pagkananay niya. Pero ngayon, gusto kong parating sa inyo na ginagalang ko yung pagmamahal niyo sa apo niyo at yung takot niyong mawala din sa inyo. Salamat Pero po, kung Ate magsasama kayo ng ganyan, hindi na mawawala sa inyo, di ba? Magtutulungan po kayo. Salamat, Ate Pia. Pero anyway, syempre, yung diaper ng anak mo, bibigay namin, yung konting pangangailangan nila sa school, para makafocus ka na sa aral. Pero, Nene, na-emphasize na namin na naging biktima ka. Pero ibig sabihin, alagaan mo na rin sarili mo. Oo. Hindi bawal umibig. Pero kailangan, bago ka umibig, sarili mo muna din ibigin mo. At hindi nagtatapos dito, lahat ng mga sinabi ay may follow-up yan na pag-uusap sa ating mga abogado at mga staff ni Ate Pia at Kuya Alan. Maraming salamat. Maraming salamat God po. bless you. Si Aling Carol naman ho, may reklamo sa isang videokihan. Yan po ang ihihingi ng payong kapatid ni Aling Carol kay Ate Pia at Kuya Alan sa pagbabalik po ng... Tinulungan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Bunene na makapaghanap ng tirahan para hindi na sila nakikitulog sa labas ng simbahan. Binayaran na rin ng programa ang upa at deposit sa bahay na kanilang tutuluyan at nakatanggap rin sila ng groceries mula sa CIA with BA. Cash assistance naman na pangdagdag puhunan para sa kanyang tindahan ang natanggap ni Dayday. Samantala ay tumanggi muna si Bunene sa inalok sa kanyang pag-aaral dahil gusto niyang bigyan ng prioridad ang paghahanap buhay para masuportahan ang kanyang mga anak. Nagpapasalamat po kay Ate Pia, Kuya Alan Cayetano at Boy Abunda sa pantulong po nila sa akin sa pangdagdag puhunan. Ako rin po nagpapasalamat po kay Ate Pia and Kuya Alan Cayetano and Tito Boy po. Dahil po sa hinanapan po nila ako ng tirahan and groceries po.